Magandang buhay sa lahat ng mga viewers sa munting channel na ito. Ang content na ito ay mga kasalukyong kaganapang konektado sa unang video natin. Ito ay ang mga membrong bansa sa ICC at kilalanin natin ang mga naiditina sa ICC sa The Hague, Netherlands. Pero bago tayo magsimula, ako ay humihingi sa inyong suporta. Please like, share, comment, follow, and subscribe. Ito ay ang Yung dagat stories left untold in the ruthless struggle YouTube channel. listahan ng mga nakadetena. Narcisse Arrido. Ang ICC Office of the Prosecutor, OTP, ay nagsasaad na si Narcisse Arrido, bagamat sa una ay hinikayat bilang ekspertong saksi sa mga operasyong militar sa CAR ng Lead Defense Counsel na si Aimé Kilolo Musamba, ay lumuhok sa isang pakana na ginawa ni John Pierre Bemba Gombo para ilipat ang pinansyal na kabayaran sa mga saksi ng depensa kapalit ng maling testimonya at pabor sa kaso ni Mr. Bemba. Mula 2012 hanggang November 14, 2013, si Arrido, gaya ng diumano ng OTP, ay nag-recruit ng iba pang mga saksi ng depensa para maling tumestigo na sila ay mga miyembro ng armadong puwersa ng CAR at nakatanggap ng mga paglilipat ng pera mula kay Kilolo, ang dating pangunahing tagapayo sa politika ni Bemba na si Fidele Babala Wandu at ang trooper ni Babala. Nakakulong noong March 8, 2014 hanggang October 21, 2014. Sarado na ang kaso. Charles Blé Goudet, ipinanganak noong February 1, 1972, ay isang pinunong pampulitika ng Ivorian ipinanganak sa Giberua, sa gitna kanluran ng bansa. Pinawalang sala siya ng International Criminal Court noong January 15, 2019 sa mga krimen laban sa sangkatauhan na sinasabing ginawa sa Cote d'Ivoire sa panahon ng pagkapangulo ni Laurent Gbagbo. Nakulong noong March 22, 2014 hanggang February 1, 2019. Pinawalang sala sa mga kaso. May kondisyon siyang pinalaya habang umapela ang mga taga-usig laban sa hatol. Pagkatapos ng kumpirmasyon ng kanyang pagpapawalang sala noong 2021, bumalik siya sa Cote d'Ivoire noong November 26, 2022. Dominic Ongwen, ipinanganak noong 1975, ay isang Ugandan na dating batang sundalo at dating kumander ng isa sa mga brigade ng Ugandan guerrilla group, ang Lord's Resistance Army, LRA. Siya ay pinigil noong 2014. At noong 2021 ay hinatulan siya ng International Criminal Court ng mga krimen sa digmaan at mga krimen laban sa sangkatauhan, kabilang ang pagpatay, panggagahasa, pagpapahirap at pang-aalipin. Nakakulong noong January 21, 2015 hanggang December 18, 2023, sentensya ng 25 years na pagkakakulong. Napatunayang nagkasala ng 61 counts ng mga krimen sa digmaan at mga krimen laban sa sangkatauhan. Kinumpirma ng Kamara ng mga apela ang pagkakasala at hatol noong December 15, 2022. Inilipat sa isang kulungan sa Norway noong December 18, 2023. Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi, ipinanganak 1975. Edad 50. Mali. Pinaghihinalaang miyembro ng Ansar-e-Din, isang kilusang nauugnay sa Al-Qaeda sa Islamic Maghreb. Pinuno ng Hisbah hanggang September 2012 at nauugnay sa gawain ng Islamic Court of Timbuktu. Warrant ng pag-aresto, September 28, 2015. Napatunayan na nagkasala at sinentensyahan ng 9 years na pagkakulong noong September 27, 2016. Noong November 25, 2021, pinawasan ng 2 taon ang sentensya ng pagkakulong kay Mr. Al-Mahdi. Nakulong noong September 26, 2015 hanggang May 3, 2019. Inamin na nagkasala, sinentensyahan ng 9 na taong pagkakulong noong September 27, 2016 at inilipat sa bilangguan sa UK noong May 3, 2019. Al-Hassan Ag Abdulaziz, detained, March 31, 2018, on trial. Ipinanganak noong September 19, 1977. Ay isang militanteng Malian Islamist at nahatulang kriminal sa digmaan na sumali sa Ansar-Dine. Noong unang bahagi ng 2012 at naging interpreter at tagapangasiwa ng pulisya ng Islam sa Timbuktu sa panahon ng salungatan sa Hilagang Mali. Si Al-Hassan ay nilitis sa International Criminal Court sa mga paratang ng mga krimen laban sa sangkatauhan at mga krimen sa digmaan na isinagawa noong 2012. At kasama ang panggagahasa noong June 26, 2024, kabilang ang torture, mutilation at malupit na pagtrato. Noong November 20, 2024, hinatulan ng Trial Chamber X si Mr. Al-Hassan ng 10 years na pagkakakulong. Si Al-Hassan ay mananatili sa ICC Detention Center hanggang ang ICC ay magtalaga ng isang bansang magsilbi sa kanyang sentensya. Alfred Yekatom, nakakulong noong November 17, 2018. On trial, ipinanganak
June 23, 1976, edad 48. Si Alfred Yekatom, na kilala rin sa kanyang alias na Rambo, ay isang dating pinuno ng Central African Rebel Group na anti-Balaka na inaresto noong 2018 dahil sa di umano'y mga krimen sa digmaan. Ang warrant of arrest para kay Alfred Yekatom ay inilabas noong November 11, 2018 at nabuksan noong November 17, 2018. Siya ay isinuko sa ICC noong November 17, 2018 at humarap sa unang pagkakataon sa Pre-Trial Chamber 2. Inaresto ng mga autoridad ng French Republic noong December 12, 2018 at inilipat sa ICC Detention Center noong January 23, 2019 pagkatapos ng mga kinakailangang pambansang paglilitis. Ang kanyang unang pagharap bago ang Pre-Trial Chamber 2 ay naganap noong January 25, 2019. Noong February 20, 2019, ang Pre-Trial Chamber 2 ay sumali sa mga kaso ng Yekatom at Ngaisona. Si Mr. Yekatom at Mr. Ngaisona ay nasa kustodiya ng korte. Patrice Edward Ngaisona, nakakulong noong January 23, 2019, on trial. Ipinanganak, June 30, 1967. Edad 57, Bangui, Central African Republic. Ay ang dating ministro ng palakasan ng Central Africa, presidente ng Central African Football Federation at pinuno ng anti-Balaka. Siya ay inaresto noong 2018 sa isang warrant ng International Criminal Court para sa mga krimen sa digmaan at mga krimen laban sa sangkatauhan. Aliko Shai, nakakulong noong June 9, 2020 on trial. Ipinanganak, 1957, edad 68. Ali Muhammad Ali Abd al-Rahman ay isang matataas na komander ng Janjaweed na sumuporta sa pamahalaan ng Sudan laban sa mga rebelding grupo ng Darfur noong panahon ng pagkapangulo ni Omar al-Bashir. Siya ay kinasuhan ng International Criminal Court ng War Crimes, naging aktibo sa Wadi Salih, Kanlurang Darfur. Paul Gicheru, nakakulong noong November 3, 2020 hanggang February 1, 2021. Say, Paul Gicheru Noroge namatay noong September 26, 2022, ay isang Kenya na abogado at kwalipikadong tagapagtaguyod ng mataas na hukuman ng Kenya na inakusahan ng International Criminal Court ng panunuhol at pananakot sa mga saksi sa isang kaso laban sa Kenyan President William Ruto at ang mamamahayag na si Joshua Sang. Namatay siya habang naghihintay ng desisyon sa kaso, namatay noong September 27, 2022. Ang mga paglilitis ay binawi noong October 14, 2022. Muhammad Said Abdelkani, nakakulong noong January 24, 2021, on trial. Ipinanganak, February 25, 1970. Edad 55, Bria, Central African Republic. Ay isang dating general ng Popular Front for the Rebirth of Central African Republic at kumander ng Seleka na inaresto noong 2021 dahil sa hinalang mga krimen sa digmaan at mga krimen laban sa sangkatauhan sa Central African Republic. Si Said ang unang kumander ng Seleka na nahaharap sa mga kaso sa International Criminal Court. Warrant ng pag-aresto, inisyu sa ilalim ng selyo noong January 7, 2019. Mga kaso, mga krimen laban sa sangkatauhan, pagkakulong o iba pang matinding pagkakait ng kalayaan, torture, pag-uusig, sa pilitang pagkawala at iba pang hindi makataong gawain, at manega, krimen sa digmaan, torture at malupit na pagtrato. Maxime Mokom, nakakulong noong March 14, 2022 hanggang October 17, 2023. Inilabas pagkatapos nabawiin ang mga singil. Ipinanganak, December 30, 1978, edad 46. Bangui, Central African Republic. Ay isang dating ministro ng disarmament sa Central African Republic at pinuno ng anti-Balaka na inaresto noong 2022 at kinasuhan ng mga krimen sa digmaan. Si Mr. Mokom ay pinalaya mula sa detensyon sa ICC sa parehong araw. Kumilos ang Kamara batay sa abiso ng pag-uusig sa pag-alis ng mga paratang laban kay Mr. Mokom na may petsang October 16, 2023. Iginiit ng abisong ito na may mga kaugnay na pagbabago hinggil sa ebidensya sa kaso. Sa makatuwid, isinasaalang-alang ng prosekusyon kahit na ang mga kaso ay kumpirmahin ng Pre-Trial Chamber 2, walang makatwirang pag-asa para sa isang paghatol sa paglilitis. Rodrigo Duterte, inaresto noong March 11, 2025. Filipino, ipinanganak noong March 28, 1945. Kilala rin bilang Digong, Rody, at sa inisyal na DU30 at PRRD. Ay isang Pilipinong abogado at politiko na nagsilbi bilang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas mula 2016 hanggang 2022.
Si Duterte ang unang Pangulo ng Pilipinas na mula sa Mindanao at siya ang pinakamatandang tao na nanunungkulan sa edad na 71. Ang warrant ng pag-aresto ay inisyu noong March 7, 2025. Ang umano'y responsable sa krimen laban sa sangkatauhan ng pagpatay na ginawa sa teritoryo ng Republika ng Pilipinas sa pagitan ng November 1, 2011 at March 16, 2019. Sa konteksto ng kampanyang War on Drugs. Noong February 10, 2025, nag-apply ang Office of the Prosecutor ng ICC ng warrant of arrest laban kay Duterte para sa mga krimen laban sa sangkatauhan na pagpatay, torture at panggagahasa. Sinuri ng ICC Pre-Trial Chamber 1, the Chamber, ang material na isinumite ng prosecution at nakakita ng mga makatwirang batayan para maniwala na si Mr. Duterte ay individual na responsable bilang isang hindi direktang co-perpetrator para sa krimen laban sa sangkatauhan ng pagpatay na sinasabing ginawa sa Pilipinas. Ang warrant of arrest laban kay Duterte ay inilabas ng Kamara bilang secret noong March 7, 2025 at ni-reclassify bilang public noong March 11, 2025. Noong March 12, 2025, isinuko si Mr. Duterte sa International Criminal Court matapos arestuhin ng mga autoridad ng Republika ng Pilipinas alinsunod sa warrant of arrest. Hanggang dito na lang muna tayo. At abangan ang susunod pa nating video upang kilalanin natin ang mga 19 na tagahukom o mga judges ng ICC. Please support me and my channel. Please like, share, comment, follow, and subscribe. Para sa mga kasalukuyang mga kaganapan, ito ay Yung dagat stories left untold in the ruthless struggle of YouTube channel. maraming salamat po.